Paano nga ba namin naiuwi ang fur baby namin? Hello guys, this is Rain, your fur mom from Cebu. So medyo madami pong nangyari sa akin sa Japan. So baka ikwento ko sa next video na lang. So ito po yung unang video na pagbabalik ko sa pag-upload. So sana suportahan nyo pa din, charing. So for the fur moms na nagwo-worry na i-travel ang mga fur babies nila, sinasabi ko sa inyo, very stressful po talaga. So isa to sa mga pinaghahandaan po namin na para maiuwi din po namin ang aming fur baby. Hindi po basta-basta ang pagpapalabas ng aso sa Japan, so kailangan may mga documents kayong i-comply para maiuwi nyo ang inyong aso. Lahat po ng mention ko dito is based lang po sa Japan papuntang Pilipinas. So, I don't know sa ibang country kung ano yung mga requirements nila. So, sa mga fur parents, sana makatulong tong video na to at ma-at-ease kayo sa pagta-travel with your fur babies. If dumaan man to sa page nyo, pa-share naman para marami po tayong matulungan ng mga kapwa nating fur parents na gusto mag-travel at pa-follow na rin po sa page na to. Maraming salamat! So number 1, syempre maghahanap talaga po kayo ng pet transport ninyo. Isa sa mga consideration namin sa pagpili ng pet transport, syempre number 1 ang iyong budget. Marami na rin kaming napagsenda ng mga inquiries ng mga pet transport galing Japan, and unfortunately talagang out of budget siya sa amin. Number 2 consideration when choosing your pet transport is kung kaya ba nilang i-cater yung destination nyo. For example, sa amin naman, may ibang cases kasi ng mga pet transport na hanggang dito lang yung pwedeng makater nila at kailangan mo mag-hire ulit ng local pet transport ninyo para mag-assist naman sa destination country nyo. And luckily naman, in this case na nahanap namin hanggang sa local destination namin, which is ang Cebu. Once nakahanap na kayo ng pet transport nyo, ang pangalawang gagawin nyo naman is i-comply yung mga requirements galing sa pet transport nyo to process the import and export permit. For import permit, ito po yung mga documents na kailangan ng pet transport namin para maka-issue po sila ng import certificate. Kasama na rin pala sa binayaran namin sa aming pet transport ang aming flight from Japan to Cebu. So, stay tuned hanggang sa dulo para i-share ko sa inyo ang aming pet transport na napakalaking tulong po talaga sa amin. Kaya hindi ko to i-gatekeep sa inyo. And disclaimer lang din, kami po ay nagbayad dito, hindi rin po to sponsor. Next naman is kailangan nyo nang i-process yung export permit nyo once na-receive nyo na yung import permit galing sa pet transport ninyo. In our case, since andito kami sa Japan, so ang ginawa namin is DIY talaga. So pumunta kami dito sa website na to, ipa-flash ko na lang, at kailangan nyo magpa-schedule sa export permit from Japan. Kailangan nyo magpa-appointment sa Animal Quarantine Service ng Japan at through email lang. So, ito yung mga document scan na pinasa namin sa kanila. State nyo din sa email nyo kailan yung travel date ninyo. Once nakakuha na kayo ng appointment, ang gagawin nyo naman next is yung export inspection day ninyo. So, ito yung mga gagawin at dadalhin. Pagkatapos ng inspection day ni Tokyo, the same day din nabigay sa amin yung export permit niya para maka-travel na kami. Sa part na marirelease na yung export permit ng alaga nyo is medyo luluwag-luwag na yung pakiramdam nyo dyan kasi yun na lang yung last. At saka yung asikasuhin nyo lang is yung travel day nyo. By the way, ang fur baby ko pala is under ESA o Emotional Support Animal, kaya kasama ko siya sa loob ng airplane. Next is syempre yung travel day nyo. So ito yung mga kailangan nyo on your travel day. Kailangan mo talaga na matinding concentration at focus, lalo na pag mag-isa ka lang magta-travel with your fur baby. Super madami kayong pagdadaanan from Japan Airport, Japan Immigration. Pagdating nyo sa airplane, madami pang mga tanong-tanong yan.
since I have a big dog po kasi. So, pagdating naman dun sa Pilipinas, syempre dadaanan naman ulit kayo ng immigration. And then, para sa for baby nyo naman, dadaan ulit kayo sa Bureau of Animal Inspection. And then, another travel for my connected flight pa Cebu. Lahat ito naging posible dahil kay Lord. Thank you so much, Lord. Sa aking partner, sa mga tao na lahat na tumulong. Alam nyo na sino kayo. Maraming salamat sa inyo. At syempre, sa aming pet transport na si Fur Express. Thank you so much for making this travel so possible with my fur baby.